The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. What profit will there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Or what can one give in exchange for his life? For the Son of Man will come with his angels in his Father's glory, and then he will repay each according to his conduct. Amen, I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in his kingdom." My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga ho sa kanilang lahat at welcome ho dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Minsan ho, lumapit ho ako sa aking isang kaibigang pare na Dominikano din at humingi ho ako ng advice sa kanya. Humingi ho ako ng advice sa kanya dahil meron hong binibigay sa akin na opisina at sa tingin ko, may hirapan ho ako. Kaya nag-aalangan ho akong tanggapin yung opisina na yon. Kaya humingi ho ako ng advice. At sabi nung pare sa akin, sabi nung kaibigan kong pare, sabi niya, alam ko, mahirap yung office na yan, may kasamang pasakit, pero sabi niya, don't mind the pain, just go with the mission. Don't mind the pain, just go with the mission. At para ho bang sinasabi ng kaibigan kong pare na okay lang na masaktan, okay lang ho na mahirapan, basta kasama sa ating mission. Kaya paminsan-minsan ho, magandang itanong sa ating sarili yung mga ganitong katanungan. What is our pain? What is our suffering? What is our cross? Sa ngayon ho ba tayo ay nahihirapan? Nahihirapan sa buhay? May pasakit sa pamilya? May pasakit marahil sa trabaho? Kung nasasagot ho natin yung mga katanungan na yan, yung sagot natin ay yes, ang masasabi ko sa inyo, congratulations. Buhay pa ho tayo. Habang may buhay, may krus. Habang may buhay, may pasakit. Pero paalala lang ho, hindi ho tayo masokista na parang okay sa atin na sinasaktan natin yung sarili natin. At di rin ho tayo sadista na parang okay o masaya tayo na yung ibang tao ay nahihirapan, yung ibang tao ay nasasaktan. Tayo ho ay mga Katoliko. Tayo ho ay mga Kristiyano. Ibig sabihin, nakikita ho natin yung kahulugan ng ating mga pasakit. Nakikita yung misyon sa ating mga pasakit o sa ating krus. Kung nahihirapan man tayo, may pasakit man tayo, ito ay dahil kasama, kaakibat ng ating misyon. Kaya nga ho, hindi lang sapat yung tanong na, what is our pain? What is our suffering? Or what is our cross? Sa totoo lang, may mas magandang tanong pa. Ano po yun? What is our mission? Ano ba yung mission mo? At madalas, yung mission na yan ay may kaakibat o kasama na hirap at pasakit. Ang ating Panginoong Jesus ho, may krus, may pasakit. Tiniis at tinanggap ng ating Panginoon. Marahil tayo ay nagtatanong din, paano kaya nadala ng ating Panginoon yung kanyang krus, yung kanyang pasakit? Isa lang ho yung nadahilan. Nakikita ho ng ating Panginoon
yung kanyang krus, ang kanyang pasakit na kasama sa kanyang misyon na isakatuparan ang kalooban ng Ama na mailigtas ang sangkatauhan. At ito ho yung paanyaya para sa atin. Pasanin ang ating krus bilang misyon. Kumakailan, tumawag ho yung isa kong kaibigan. Umiiyak ho. At sabi niya gusto niya nang mag-quit sa kanyang trabaho. Hirap na raw siya. Dumadagdag lang yung trabaho niya. At feeling niya parang walang support sa kanyang mga kasama. Kaya yung natutunan ko sa aking kaibigang pare, ay sinabi ko na rin sa kanya. Sabi ko sa kanya, mahirap yung trabaho mo, pero huwag kang bibitaw. Gawin mo lang yung mga magagandang gawain. Don't mind the pain. Go on with the mission. Remember the mission. Kaya nga ho, kapag sa buhay, puro lang tayo reklamo ng hirap po natin sa buhay, reklamo ng mga pasakit natin sa buhay, baka naman ho, lumalabnaw o nawawala yung ating sense of the mission. Nawawala na tayo ng misyon sa buhay. But pain with a sense of a mission, that's actually a blessed life, a saintly life. Kapag nahihirapan ka, pero nakikita mo, kasama to sa mission ko eh. Saintly life, a blessed life, a life with sacrifice, a life with Christ, who is always with us. Ang buhay ho may krus, ang buhay may pasakit, but we don't dwell on the pain. We see it as part of our mission to live a life in communion with God.